Mia Mortels presents The Young Billionaire's Instant Triplets, written by Andrea Gale. Mga anak, dito muna kayo kay Tita Sheila nyo ha. Magpakabait kayo. Bili ni Ares sa mga anak. Best friend niya si Sheila. Wala pa itong pamilya kaya nakapisan sa kanya. Maaga siyang bumangon dahil mayroon siyang trabahong kailangang asikasuhin. Medyo natatakot din siya sa gagawin, ngunit hindi na niya iyon iindahin. Malaking halaga ang ibabayad sa kanya ni Lea Lagdameo. Saan niya pupulutin ang 100,000? Pagkaligo niya ay agad niyang hinanap ang pula niyang balabal at malapad na shades. Iyon ang props niya para sa kanyang maliit na palabas. "Nanay, saan ka pupunta?" Tanong ni Marcos, ang kanyang 8 taong gulang na anak. "Pwede ba kami sumama?" Tanong ni Marian, ang pangalawa sa triplets niya. "Dito nga lang daw tayo kay Tita Sheila." Singit ni Marvin, ang panganay sa mga triplets. Ara was a single mother. Nasa sinapupunan pa lang niya ang 3 nang takbuhan siya ng ama ng mga ito. 18 lang siya noon. Pinalaya siya ng kanyang mga magulang dahil isa raw siyang kahihiyan sa pamilya. Mula noon ay itinaguyod niyang mag-isang mga anak. Lahat ng racket ay sinusunggaban niya, tulad na nga lang ng gagawin niya ngayon. Minsan nakukonsensya na rin siya. Ang pinapagawa ni Lea ang pinakamahirap na gagawin niya. Ang nais nito ay dungisan ng pangalan ni Miguel Arreola. Isang kilalang businessman sa bansa. Pero kahit gaano iyon kahirap ay wala muna siyang pakialam. Ang ibabayad ni Lea ay sobra pa para sa 1 taong tuwisyon ng mga anak niya. Tuwing Lunes, Miyerkules, Biyernes at Sabado naman ay may gig siya sa isang bar sa The Fort. Kung hindi nag-aaral sa pribadong paaralan ng mga bata, ay baka sobra ang kinikita niya. Ngunit hindi. Kaya naman kung minsan ay talagang kapos pa. Wala siyang choice kundi ang maging Wonder Mom. "Kararating mo lang kagabi galing sa Palawan kasi may racket ka. Aalis ka na naman?" Ani Sheila sa kanya bago siya makalabas ng bahay. "Malaking pagkakakitaan to, Sheila," sabi niya sa kaibigan saka ngumiti ng malapad. "Linggo naman, ikaw na munang bahala sa mga anak ko. Sandali lang ako, promise." Teka. Pigil na naman ni Sheila sa kanya. "Baka naman illegal yan ha?" Nagdududang tanong nito sa kanya. "Hindi ako magbebenta ng laman o ng droga. Relax ka lang." Nakangising sagot niya, saka nagmamadaling naglakad palayo bago na naman siya pigilan nito. Isinuot ni Ara ang balabal at shades nang makababa na siya ng jeepney. Huminto si Ara sandali nang sumobra na ang kabog ng kanyang dibdib. Sanay siyang umarte bilang bagong girlfriend, asawa o kahit na ano paman, pero ang magpanggap na buntis ay hindi niya pa nagawa kahit kailan. "Lord, alam kong kasalanan tong gagawin ko," aniya sa sarili. "Nakakahiyang humiling pero sana'y gabayan ninyo ako. Huwag po ninyong hahayaang ipakulong ako ni Miguel." Naputol ang lahat ng isipin niya nang nasa tapat na siya ng restaurant ni Miguel. Pinuno niya ng hangin ang dibdib sa kataas nung pumasok sa loob. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa counter. "Nasaan si Miguel?" Malamig na tanong niya sa isang crew. Nilakasan niya ang tinig upang marinig siya ng ilang customers na naroroon. "Sino po kayo?" Kunot ang noong tanong sa kanya ng crew. "Sabihin mo sa kanya na narito si Arlene Dionisio, ang babaeng nabuntis sa tinakbuhan niya." Aniya sa mas malakas na tinig. Alam niyang napukaw na niya ang atensyon ng lahat ng nasa loob ng restaurant. "Ma'am?" Nag-aalang ang tanong sa kanya ng crew. "What's your name again?" Tanong pa ng isang babae sa kanya. Hindi ito mukhang crew dahil hindi katulad ng suot nito ang suot na uniform ng iba. Manager ang babae ayon sa name tag na nakapin sa blouse nito. "I am Arlene Dionisio." Sagot niya. "Sandali lang, kakausapin ko si Mr. Arreola." Anito sabay talikod. Pasimple niyang tiningnan ang reaksyon ng mga tao sa restaurant. Ang mga crew ay titig na titig sa kanya at ang ilang babaeng customers ay nakanganga. Mabuti na lang at may suot siyang shades kaya hindi nakikita ng mga tao ang totoong damdamin niya. "Hinahanap mo raw ako, miss?"
Kunot ang noong tanong ni Miguel sa kanya pagdating nito kasama ng manager. Oo, hinahanap kita. Malakas ang boses niyang sagot. Baka naman pwedeng pakihinaan mong boses mo. Naiiskandalo mga customers ko. Nahihiya ka sa kanila? Sarkastikong tanong niya. Sa akin, hindi ka nahihiya? Tinakbuhan mo ko, ang magiging anak natin. Tapos ngayon, ano? I don't even know you. Galit nitong bulyaw sa kanya. Pagkatapos mo kong ikama, hindi mo na ako matandaan? Galit ding sigaw niya. Miss, look, hindi ko alam kung anong klaseng palabas to. Pero tigilan mo na. Hindi kita kilala. Wala akong nabuntis na kahit na sino. Alam mo yan. Mariing sabi ng lalaki. Ganyan ka ba talaga, Miguel? Aniya na sinabayan pa ng paghikbi. Is this some kind of a joke? May camera ba? Anito na lumingon-lingon pa sa paligid ngunit walang tumawa kahit isa. Hindi ako nagbibiro. Giit niya. Pero wala akong alam sa sinasabi mo. Walang alam? Napakawala mong kwentang lalaki. Aniya saka nagmarcha palabas. Pagdating ni Ara sa bahay ay agad siyang dumiretso sa kanyang kwarto upang tawagan si Leia. Nagawa mo na agad? Natatawang tanong pa ni Leia sa kabilang linya. Mabilis talaga ako magtrabaho. Pagmamalaki niya pa, kahit ang totoo ay hanggang ng mga sandaling iyon ay mabilis pa rin ang tibok ng puso niya sa kaba. Ipapadala ko na sa iyo ang kalahati ng usapan natin. Ang kalahati ay kapag nabalitaan kong problemado na si Miguel. Ani Leia sa katumawa ng mas malakas. Leia, huwag kang magagalit ha. Pero pwede ko bang malaman kung anong atraso ni Miguel sa'yo? That man toyed with my feelings. Ngayon, gusto kong malaman niya kung paano ang mapagloroon din. Anyway, mukhang hindi mo kakailanganin ng isang buwan para sa pinagagawa ko sa'yo. All you have to do now is find a reporter. Magpa-interview ka, pero hindi mo naman kailangang ipakita ang mukha mo. After ng interview, babayaran na kita. Galingan mo, Ara. Anito saka nawala na sa kabilang linya. Napabuntong hininga na lang si Ara. Reporter? Seryoso ba to na kailangang umabot sa ganon? Miguel, patawarin mo ko. Mahinang sambit niya sa sarili. Hindi na rin naman siguro sila magkikita ulit dahil hindi na siya babalik ng Throwback Cafe. Magpapa-interview na lang siya. Pagkatapos ay tapos na sila ni Miguel. Babayaran na rin siya ni Leia kaya wala nang dapat alalahanin. Tulalang naupo si Ara sa sofa ng sala ng bahay niya. Kahahatid niya lang sa mga bata sa eskwelahan. Guilty pa rin siya sa ginawa kay Miguel. Tulala ka pa rin dahil sa kagagahang ginawa mo kay Miguel, ano? Ani Sheila na hindi niya namalayang naupo na pala sa tapat niya. Hindi, Sheila. Puyat lang ako. Sabi niya sa kaisinandalang ulo sa sofa. Hindi ka talaga nakokonsensya? Nakonsensya rin naman ako sa ginawa ko. Kaya lang kailangan ko ng pera. Malapit na naman ang bayaran ng tuition fee ng mga bata. Mahina rin ang tindahan mo ngayon dahil may kakompetensya ka na. Kailangan ko lunukin ang konsensya ko pansamantala. Isa pa, hindi ko na naman yun uulitin. Tapos na, bayad na ako. Hindi ko naguguluhin si Miguel. Hindi mo naguguluhin? Pihadong ang gulo ng buhay ng isang yun ngayon dahil sa ginawa mo. Paano kung may girlfriend yung tao? Patuloy na pangongonsensya ni Sheila sa kanya. Saka paano kung hanapin ka niya? Paano kung idemanda ka niya? Laibal yung ginawa mo, ah. Hindi niya ako mahahanap. Ikaw lang yata ang nakakakilala sa akin dun sa interview. Hindi ko rin naman totoong pangalan na yung binigay ko. Relax ka lang, okay? Bahala ka na nga. Anito na inirapan pa siya. Maya-maya ay pangiti-ngiti na ito. May ka-text ang bruhang mahilig sa textmate. Sino na naman yung textmate mo? Tanong niya sa kaibigan. Brandon ang pangalan niya. O sabi niya may kaibigan daw na nagbigay ng number ko sa kanya. Mukhang sosyal lang isang tuara. Jackpot ako. Feeling ko talaga mayaman siya. Ngiting-ngiting sabi ni Sheila. Iyan ka na naman. Alam mo namang maraming mapagpanggap sa text. Ibang figuro ang binubuo. Ide-describe ang sarili na parang artista ang itsura. Pero sa personal, siya ka pala.
Paninermo niya sa kaibigang walang dala. Ibang pakiramdam ko rito, Ara. Anito na nakatingin sa cellphone, mukhang kinikilig. Ibinigay niya sa akin ang Facebook account niya. I-add ko raw siya. Di i-add mo nang makita mo ng itsura. Pagamit muna ng computer mo, ha? Anito sa kamadaling nagtatakbo paakyat sa kanyang silid. Napapailing na sinundan na lang niya ito. Nakatingin lang si Ara kay Sheila habang mukha itong mababaliw sa excitement. Brandon Castillo. Sabi pa nito habang tumitipa sa keyboard. Na-search mo na? Tanong niya sa kaibigan habang nakakross ang dalawang braso sa dibdib. Imbes na sumagot ay tumili si Sheila. Parang bulating binudbura ng asin ang gaga. Ang ingay-ingay nito. Saway niya rito. Naiinis na pumwesto siya sa likuran nito upang makita kung ano ang tinitilaan nito. Nakita niya sa monitor ang isang lalaking mukhang modelo. Sa beach kinuhanan ng litrato. Walang pang itaas ang lalaking may 6 na pandesal sa tiyan. Makaagaw atensyon din ang mukha nito. Tila pili ang mga mata ng lalaki. Parang may tinatagong kapilyuhan. Matangos ang ilong nito. Pangahan at manipis sa mga labi. Moreno ang balat. Pinoy na Pinoy ang itsura. Gwapong Pinoy, hindi iyong makikitang pakalat-kalat sa bangketa. Modelong Pinoy, yung tipong endorser ng undergarments at energy drink. Hindi lang siya sigurado kung sadyang moreno ito o dahil lang iyon nasunog ang balat ito sa pagkakabilad sa araw. Lamang pa to ng maraming paligo kay Derek Ramsey. Tili na naman ni Sheila. Baka naman pinaglololoko ka lang ng lalaking yan. Baka fake account lang yan. KJ Neto, naniniwala ko nagsasabi ng totoo si Brandon. Pagtatanggol ni Sheila sa textmate. Ganyang lalaki ba ang mukhang nakikipag-textmate, ha? Giit niya. Bahala ka kung ayaw mong maniwala, hindi kita pipilitin. Magkasalubong ang kilay na sagot nito sa kanya. Boyfriend mo na ba yan? Maya-maya ay tanong niya rito. Hindi pa. Pero kapag nag-meet na kami, sigurado akong liligawan niya ako. Confident na sabi ni Sheila habang titig na titig pa rin sa larawan ng di umano'y textmate nito. Oo, tama. Siguraduhin mo munang ang lalaking yan ang katext mo. Baka mamaya ay katulad din yan ng mga inaibol mo dati. Nagbigay din ng Facebook account, kay gugwapo rin ang profile picture. Mukha namang hindi gagawa na mabuti sa personal. Bakit pa hindi mo na lang ako suportahan sa future love life ko? Inis na tanong nito sa kanya. Love life? Textmate lang love life na agad ang iniisip mo? Hanggang ngayon ba naman hindi ka pa rin nagmamature, Sheila? Pang teenager lang yung mga ganyang arte. Nangahaba ang usong sabi niya, saka naglakad palapit sa kama. Matutulog muna ako ulit. Pakigising na lang ako bago mag-lunch. Ako na ang magluluto dahil baka lasunin mo pa ako. Iniisip ko na rin yan. Ani Sheila saka tumayo at nagmarcha palabas ng kwarto niya. Loka-loka talaga. Sheila, i-shutdown mo ang computer ko. Pasigaw na sabi niya sa kaibigan. Sayang ang kuryente. Ewan ko sa'yo, bahala ka na riyan. Inis na sigaw rin ni Sheila. Samantala ay nasa condo unit ni Brandon si Miguel para sa plano nilang paghahanap kay Arlene Dionisio. Hindi siya si Arlene, Brod. Nanlulumong sabi ni Miguel kay Brandon. Pero malamang nakilala niya si Arlene. Sagot ni Brandon. Ilang araw na rin siyang nakikipag-text kay Sheila. Ang numero nito ang ibinigay ng kaibigan niyang researcher mula sa isang istasyon. Ang istasyon kung saan nagpa-interview si Arlene Dionisio. Isa pa, paano ka nakasiguradong hindi ito si Arlene? Tanong niya kay Miguel. This Sheila is fairer. Hindi ganyang kaputi ang Arlene na yun. Makapal din ang lower lip ng babaeng yun. Manipis ang kay Sheila. Sigurado akong hindi siya si Arlene. You have to meet this Sheila, Brad. Sa pagkakatanda ko, Arlene was about this tall. Ani Miguel na inilagay ang gilid ng palad sa dibdib nito. Hindi ko alam kung bakit kita tinutulungan, Brad. Nananahimik ang buhay ko eh. Reklamo ni Brandon kay Miguel. Graduate si Brandon ng Business Administration, ngunit wala siyang trabaho. 6 na taon na mula nung graduate siya at hanggang ngayon ay isa pa rin siyang dakilang tambay. Sinubukan niyang tulungan ang ate niya sa pagpapalakad ng negosyo ng pamilya,
Ngunit imbes na makatulong ay nakakabigat lang siya. Ang sabi ng ate mo, ikaw ang magiging co-owner sa Casa Filomena, hindi ba? Hindi magpupush through ang business venture na yon kapag hindi pinondohan ng ate mo. At hindi niyo yun popondohan dahil sa iskandalong ito. Ayoko matrabaho. Aniya, baka imbes na kumita ang events venue mo ay malugi pa. Brad, bakit ba wala kang tiwala sa sarili mo? Kaya natin yung palaguin. Dati rin naman ay katulad mo lang akong dakilang tambay, pero heto na ako ngayon. Kaya nga hindi ako makapapayag na isang Arlene Dionisio lang ang makakasira sa lahat ng pinaghirapan ko. This is our battle, Brad. Pangungumbinsi pa sa kanya ni Miguel. Dinamay mo pa ako Napapailing na sabi niya. Brad, ikaw lang ang makakatulong sa akin. Seryosong sabi ni Miguel. Nakilala niya si Miguel noong nasa kolehiyo pa siya. Miyembro sila ng isang fraternity. Ang kasunduan ng lahat, walang iwanan. Tulungan ang nangangailangan ng tulong. Tulungan bumangon ng mga nadapa sa samahan nila. At kahit ngayon na hindi na sila college students, ay bitbit pa rin nila iyon. We're brothers. Ano pa bang magagawa ko? Makalipas ang ilang linggo. Sheila, ano na? Nagagaon ka pa yata eh. Sigaw ni Ara sa kaibigan na kanina pa niya hinihintay. Makikipagkita na ito sa textmate nitong si Brandon at syempre tulad ng dati ay chaperone siya. Maya-maya pa ay ngiting-ngiti lumabas si Sheila mula sa kwarto nito. Nakasuot ito ng dilaw na bulaklaking bestida kahit hindi naman summer. Saan ang outing? Pangiinis niya rito. Inggit ka lang sa outfit ko. Nakaingos na sagot nito. Ang ganda ko, di ba? Oo, lalo na kung hindi ka mahuhulog sa hagdan dahil dyan sa napakataas mong sapatos. Ang tangkad-tangkad mo na, nag-heels ka pa. Napapailing na sabi niya sa kaibigan. Natawa siya nang muntik itong matapilok noong malapit na sa huling baitang ng hagdan. Anong nakakatawa? Masungit na tanong nito sa kanya. Push mo yung heels mo. Ilang inches ba yan? Natatawa pa ring tanong niya. 4 inches lang to. Nakataas ang isang kilay na sagot nito. Hala? Di 6 feet 2 inches ka na niyan? Palitan mo nga yan. Mawawala ang poise mo kung iika-ika ka maglakad. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Payo niya rito. Alam ko na kung bakit mo ako pinagpapalit ng sapatos. Nakasimangot na sabi ni Sheila nang nag-aabang na sila ng taxi sa isang waiting shed. Dahil concern ako sa'yo. Mabilis niyang sagot. Hindi yan totoo. Ako sa nito sa kanya. Pinagpalit mo ako dahil nagmukha kang nuno sa punso sa taas ko kanina. Huwag ka nga. Giit niya. Wala naman akong pakialam kahit mas matangkad ka sa akin. Kunwari ka pa. Masama pa rin ang loob nito habang papasakay na sila sa taxi. Ayusin mo nga yung mukha mo. Ipapatigil ko tong taxi at pababayaan kita mag-isang makipag-eyeball. Banta niya rito. Fine. Anito sa ngumiti. Ngiting tatalo sa lahat ng plasticware sa mundo. Pilit na pilit. Hindi man lang itinago ang pagka-plastic. Sa isang fine dining restaurant ang meeting place ni na Sheila at ng textmate nito. Nahiya naman siya sa suot niyang t-shirt na ang print ay I love Palawan at skinny jeans. Ang buwisit na Sheila, hindi man lang siya binalaan. Ang buong akala niya ay sa isang coffee shop o fast food lang ito makikipag-eyeball. So ganon, hindi mo man lang ako sinabihang magpalit ng damit? Mahinang sita niya kay Sheila. Alam ko kasing dyan ka komportable. Nakangiwing sagot nito. Ang sabihin mo sa sobrang excitement mo, wala ka ng ibang napapansin sa mundo. Inis na sabi niya. Sorry na. Nakalabing sabi nito, nagpapaawa. Nasaan na ba yung textmate mo? Imbes ay tanong na lang niya. Teka, anito sa kanilapitan ng isang waiter. Nandito na ba si Brandon Castillo? Yes, ma'am. Nakangiting sagot ng waiter. This way po. Anito saka nagpatiuna. He's here. Ani Sheila na parang itinulos sa kinatatayuan. Nakatutok ang mga mata nito sa lalaking nakaupo sa dulong bahagi ng restaurant, sa tabi ng salaming dingding. Nakasuot ang lalaki ng itim na polo shirt at puting pantalon.
He was definitely the guy from the picture. Mukhang naka-jackpot nga ang kaibigan niya sa pagkakataong iyon. Lapitan mo na. Aniya kay Sheila saka ito bahagyang itinulak para hindi na makapag-inarte pa. Hi. Ani Sheila sa textmate nito. Sheila? Nakangiting tanong ng lalaki sa kaibigan niya. Ako nga. Nagkakandautal na sagot ni Sheila. Maupo kayo. Anang lalaki saka tumayo. Ipinag-usog pa nito ng upuan si Sheila. Hindi na niya hinintay na gawin din ito iyon sa kanya. Siya na mismo ang humila ng uupuan niya. Thanks, pa-cute na sabi ni Sheila. Siya nga pala, this is Ara, best friend ko. Ani Sheila. Akala niya ay hindi na nito maaalalang ipakilala siya sa lalaki. Hi Ara, I'm Brandon. Nakangiting bati ng lalaki sa kanya at iniumang sa harap niya ang kamay nito. Hindi niya alam kung bakit pero naiilang siya sa pagkakangiti nito sa kanya. Ngunit tinanggap niya rin ang pakikipagkamay nito. Bigla siyang napaigtad. Anong meron sa kamay nito? Mabilis pa sa 4:00 binawi niya ang kamay at hindi na muling tumingin pa rito. Hinayaan niya ang dalawa na mag-usap. Paminsan-minsan ay nais niyang kurutin sa singit si Sheila dahil halatang halata ang pagpapakyut nito, ngunit nanatili siyang tahimik. Sa bahay na lang niya ito pagsasabihan. Habang kumakain sila ay lalo siyang naiilang kay Brandon dahil ilang beses niya itong nakitang nakatitig sa kanya. Hindi lang talaga tingin kundi titig. Siya na lang ang palaging nag-iiwas ng tingin. It was nice meeting both of you. Ani Brandon nang palabas na sila ng restaurant. Ihatid ko na kayo. Hindi na. Sure. Sabay silang sumagot ni Sheila. Ngunit magkaiba naman sila ng sinabi. Sayang pamasahe, Ara. Pabulong na sabi ni Sheila sa kanya. Bahala ka. Aniya saka nagbuntong hininga. Pagdating sa bahay ay pinapasok pa ng magaling niyang kaibigan ng lalaki sa bahay nila. What do you do for a living, Ara? Tanong ni Brandon sa kanya. Ang magaling na Sheila ay iniwala sila roon para magtimpla ng juice. Acoustic singer ako sa isang bar. Aniya sa kapilit ng umiti. Wala ka ng ibang trabaho? Kunot ang noong tanong nito kaya napakunot na rin ang noo niya. Wala na. Sagot niya. Tumangutango lang si Brandon at hindi na muling nagsalita, kaya ganoon din ang ginawa niya. Mabuti na lang at biglang dumating ang mga anak niya galing sa eskwela. Nanay! Ngiting-ngiting bati ng mga anak niya saka yumakap sa kanya. May star na naman po ako. Pagbabalita ni Marian sa kanya. Kami rin po. Sabay na sabi ni na Marvin at Marcos. Ang gagaling naman ng mga anak ko. Nakangiting sabi niya saka hinalikan sa noo ang mga ito. Sino siya, Nay? Tanong ni Marcos nang mapansin si Brandon. Si Tito Brandon, kaibigan siya ni Tita Sheila. Hi, Tito Brandon! Sadyang friendly si Marcos. Minsan nga ay nangangamba siyang kung kanino na lang ito basta sumama dahil sa pagiging friendly nito. Hi po! Parang nahihiyang bati naman ni Marian sa bisita. Si Marvin ay tahimik lang na nakatingin. Hi kids! Nakangiting bati rin ni Brandon sa mga anak niya. Nakipag-high five pa ito sa mga bata. Nagkukwentuhan na ang mga ito nang dumating si Sheila. Akala ko nalunod ka na sa isang petsyal na juice. Sabi niya sa kaibigan nang maupo ito sa tabi niya. Inirapan lang siya nito. Siguro inilagyan mo ng pampatulog ang juice ni Brandon, no? Pabulong na biro niya. Huwag kang ang gagariyan. Tinawanan niya lang ito saka tinawag ang mga anak niya. Tara na mga anak, pagbihis na muna. Habang binibihisan niya ang mga anak ay napansin niyang pangiti-ngiti ang mga ito. Hoy, anong ngingiti-ngiti kayo riyan? Nanay, gusto ko ng tatay, yung katulad ni Tito Brandon, macho, parang Superman. Malambing na sabi ni Marian. Ako rin, Nay, gusto ko si Tito Brandon. Sigod na ni Marcos. Hindi alam ni Ara kung matatawa siya o ano. Alam niyo namang malabo yun, di ba?
Saka mas gusto kong sa inyo lang ibinubuhos ang lahat ng oras at atensyon ko. Bakit? Hindi na ba sapat si nanay sa inyo? Hindi po. Naiinggit lang po kasi ako sa mga classmate ko. Sila kasi may papa o kaya daddy. Kinikwento pa nga sa akin ni Greg, yung daddy daw niya nagdadrive ng airplane. Paglaki raw ni Greg, magiging katulad siya ng daddy niya. Ani Marcos. Nanay, di ba sabi mo nasa heaven na si tatay? Sabi naman ni Marvin. Napalunok siya. Akala niya ay hindi na matatandaan ng mga bata ang kasinungalingan niyang iyon dahil maliit pa ang mga ito nang sabihin niya iyon. Oo anak, wala na siya. Kinikilabutan siya sa pagsisinungaling, ngunit wala na rin naman siyang choice kundi ang panindigan ng kasinungalingan niya. Pero pwede pa rin naman kaming magkaroon ng tatay, di ba? Inosenteng tanong ni Marian. Pwede kung may magmamahal kay nanay. Yung lalaking kapag minahal ako, ay mahal din kayo kasi package deal si nanay eh. Ang gusto ko sa lalaki ay iyong kaya kayong mahalin na parang tunay na anak. Kaya lang, busy pa si nanay para hanapin yun eh. Makakapaghintay naman kayo, di ba? Opo, pero wag matagal. Gusto ko na po kasi talaga ng tatay. Nakalabing sagot ni Marcos. Gusto mo ng tatay? Di ba yung kaibigan nyo riyan sa kapitbahay Lasenggo yung tatay niya? Pinapahalo yung kaibigan nyo lagi oh. Gusto nyo pa rin ng tatay? Umaasa pa rin siyang magbabago ang isip ng mga ito. Opo. Mabilis na sagot ni Marcos. Kahit naman po pinapalo si Biboy, nagsusorry naman yung tatay niya. Tsaka sabi ni Biboy nagagalit ang tatay niya sa kanya kasi mahal siya. Masaya naman sila eh. Basta hindi lang lasing yung tatay niya. Nay, gusto ko ng tatay. Oo nga po, Nay. Ani Marian. Darating tayo ron. Relax lang kayo, okay? Ang mabuti pa, magmerienda na kayo. Guluhin niyo muna si Tita Sheila. Mag-aayos na ako dahil may pasok pa ako. Basta, Nay. Oo, anak. Gets ko na. Huwag kang atat. Natatawang sabi niya sa kahinampas ng magaan sa puwet si Marcos. Napilitang sumabay si Ara kay Brandon nang papasok na siya sa trabaho dahil nahiya siyang tumanggi. Tahimik lang silang dalawa habang nasa biyahe. Where's your husband? Tanong ni Brandon sa kanya. Wala akong asawa. Baliwalang sagot niya. Diretso ang tingin niya sa kalsada. Nasaan ang tatay ng triplets? Hindi agad nakasagot si Ara. Sorry, masyado na yatang personal. You don't have to answer. Ang alam nila, patay na ang tatay nila. Aniya, hindi niya alam kung bakit siya biglang nagsalita. Pero hindi yun totoo. Iniwan kami ng tatay nila noong ipinagbubuntis ko pa lang sila. That son of a bitch ruined my life. Pero hindi ako nagsisisi na may mga anak na ako ngayon. Aniya saka napangiti. Son of a bitch nga. Komento ni Brando na lalong nagpangiti sa kanya. Ay matambay, but if ever na, sa sitwasyon niya ako, I'll never run. Tambay? Gulat na tanong niya sa lalaki. Tambay? May sariling kotse? Mukhang mamahali ng kasuotan? Yayamaning magsalita? Yeah, napapailing na sabi nito. Ewan ko ba? Before, I am proud to say na tambay ako. Pero ngayon bigla akong napahiya. Hindi naman halata sa yung tambay ka lang eh. Oo naman, sustentadong tambay yata to. Shit no? Nagkatawanan sila. Ayaw mo magtrabaho? Curious na tanong niya sa lalaki. Pakiramdam ko kasi pabigat lang ako sa ate ko. Dapat ay tinutulungan ko siyang palaguin ng kumpanya. Pero palagi na lang akong palpak. Ilang kliyente na bang nawala ng tiwala sa kumpanya namin noong nagtatrabaho ako ron? Bakit nagkaganon? Because I was always late. Marami akong kliyenteng pinaghintay sa mga meetings dahil lang napuyat ako sa pagbabar hopping. Hindi ko mabitawan ang pagiging binata. Ang pag-i-enjoy kaya, yun, halos isumpa ko ng kapatid ko. Nagdesisyon na rin akong umalis na lang sa kumpanya kaysa malugi kami. At pinili mong mag-enjoy na lang? Napapailing na tanong niya rito. Parang ganun na nga. Kung ganun, pagsawaan mo na yung pagiging binata para matulungan mo ng kapatid mo sa pamamalakad ng kumpanya ninyo.
Pabirong sabi niya rito. Ano palang pangalan ng kumpanya ninyo? Amazon Land Holdings. Bali walang sagot nito. Ha? Diyos ko, sa inyo yun? Bigla siyang nalula. Kalat na kalat sa Pilipinas sa mga subdivisions at condominiums ng Amazon Land Holdings. Ganoon ito kayaman. Hindi kaya pinaglololoko siya nito? Paano ang isang tulad nito ay makikipag-textmate sa kaibigan niya? Baka naman inuuto mo lang ako. Hindi kita inuuto. Napapangiting sagot nito. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit ka nakikipag-textmate sa mga taong hindi mo kilala? Kung ganyan ka pala kayaman, hindi ka panipaniwala itong mga bagay na ginagawa mo. Unless, may hidden agenda ka. Nakataas ang isang kilay na tanong niya sa lalaki. Kapag mayaman, bawal makipag-textmate? Pambabaliktad nito sa kanya. Hindi sa ganon. Pero parang ganon na nga. Look, Ara, wala akong masamang intensyon. I was just bored when I texted Sheila. Hanggang sa nag-enjoy na akong kausap siya. So, libangan mo lang pala ang kaibigan ko? Hindi, masaya akong kausap siya. Sinabi ko na kanina, di ba? Nako, Brandon ah. Umayos-ayos ka. Patay ka sa akin kapag pinaasa mo ang kaibigan ko. Asang-asa yun sa'yo. Minsan lang yun makatagpo ng textmate na tulad mo kaya parang awa mo na. Huwag mo siyang paglalaruan. Ang layo na nang narating ng isip mo. Ani Brandon saka ipinarada ang sasakyan sa tapat ng resto bar na pinagtatrabahuhan niya. Hindi niya na malayang naroon na sila dahil sa pakikipag-usap kay Brandon. Narito na pala tayo. Salamat sa pagsabay sa akin ha. Aniya bago buksan ang pinto ng sasakyan. Nagulat pa siya nang lumabas din si Brandon mula sa sasakyan. Saan ka pupunta? Sarado pa bang bar na yan? Hindi, nag-ooperate na. Kakain ka na naman? Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Magti-take out lang. Anito saka nagpatiuna sa pagpasok sa restaurant. Didiretso sana siya sa employees quarter para mag-rehearse, ngunit naharang siya ng isang staff. Sino yung kasama mo? Nakita kong hinatid ka niya rito. Si Carla yon, manager ng restaurant. Textmate ni Sheila. Isinabay lang ako papunta rito. Bali walang sagot niya sa kaakmang lalagpasan si Carla, ngunit hinarang na naman ang katawan sa daraanan niya. Ipakilala mo ko. Pabulong ngunit mariin itong sabi. Nakakahiya. Mahinang reklamo niya. Sige na, dadagdagan ko ang sweldo mo ngayong gabi. Mabilis pa sa 4:00 hinila niya si Carla patungo kay Brandon. Brandon! Tawag niya sa atensyon ng lalaki. Yes? Nakangiting tanong nito nang lingunin siya. Si Carla pala, manager namin dito. Hi Carla. Nakangiting bati ni Brandon sa maharot niyang manager. Nagkamay ang dalawa. Maiwan ko na kayo. Magre-rehearse pa kasi ako. Salamat ulit Brandon. Welcome Ara. Samantala, kinagabihan ay nakipagkita si Brandon kay Miguel. Hindi early ng pangalan niya, Brad. Natatawang sabi ni Brandon kay Miguel habang nagiinuman sila sa isang bar sa Makati. She was Ara Quinto. Yun ang tunay niyang pangalan. Confirm na siya nga yung umeeskandalo sa akin? Yes. Kung ganun, samahan mo ako sa kanya. We need to talk. Kailangan niyang linisin ang pangalan ko kahit sa kapatid mo lang. Wala na akong pakialam sa Young Entrepreneur of the Year Award. Ang importante lang sa akin ay maibalik ang tiwala ni Grace. Si Grace lang ang makapagliligtas sa akin at saka sa Philomena. Madamdaming sabi ni Miguel na ang tinutukoy ay ang ate niya. Hindi tama ang gagawin mo. Sa tingin mo mapapwersa mo si Ara na kausapin si ate ng gano'n na lang? Ano, tatakutin mo yung tao? Paaaminin ko siya kung sino ang nag-utos sa kanya para siraan ako. O kailangan ko siyang takutin. Gagawin ko. Malaki ang atraso niya sa akin. Kailangan niya managot. Pwede bang pabayaan mo na sa akin to? Alam kong may dahilan si Ara kung bakit niya nagawa yun sa'yo. Hayaan mong ako ang umalam niyon. Hindi ba't partners tayo? Pwes, pagkatiwalaan mo ko. Hindi alam ni Brandon kung bakit tinubuan siya ng concern para kay Ara. Dati naman ay wala siyang pakialam sa kahit na sinong hindi niya lubusang kilala. Pero si Ara,
Naaawa siya rito. Bakit pakiramdam ko ay nakikisimpatya ka sa kanya? Kunot ang noong tanong ni Miguel sa kanya. Hindi sa ganun. It's just that… What? I don't know. Siguro naaawa lang ako sa kanya. At sa akin hindi? Single parent si Ara. She needed money to support her triplets. Kung may nagbayad man sa kanya para siraan ka, naiintindihan ko kung bakit niya tinanggap yon. Sa tingin ko naman ay hindi siya talaga masamang tao. Paano mo naman nasabi yon? Kung hindi siya masamang tao, hindi dapat masamang trabahong pinapasok niya. Teka nga Brad, awa lang ba talagang nararamdaman mo sa Ara na yan? Nagkakagusto ka na no? Akusa nito sa kanya. Isang beses pa lang kami nakita nung tao, nagkagusto na ako agad. Sira ulo ka talaga. Naaawa lang talaga ako sa kanya. Bakit kasi hindi mo nalang ako hayaang dumiskarte rito? Ikaw na nga tong tinutulungan. Napapailing na sabi niya. Baka kasi magtagal ka pa Brad. Alam mo namang kaunting-kaunti na lang mawawala na sa akin ang Casa Filomena. Frustrated na sabi ni Miguel. Hindi yun mawawala sa'yo. Kung bahala. At kapag hindi ka pa tumigil sa pag-iinarte mo riyan, hindi na ako tutulong. Brad, daig mo pang babae sa arte. Reklamo niya. Tinapik niya ang balikat ni Miguel. Akong bahala. Siguradong sabi niya rito. Baka naman ako ang kawawa riyan, Brad. Pabirong sabi nito. Makalipas ang ilang araw ay dumalaw muli si Brandon kay Sheila. Nagluto ako ng paksiw kanina, pero may dalang carbonara si Brandon. Ihahain ko na, sumabay ka na lang sa amin. Ani Sheila kay Ara nang nasa kusina sila. In fairness sa suitor mo ha? Nakangiting sabi niya sa kaibigan. Yayamanin. Pagmamalaki ni Sheila na tinawanan lang niya. Siya nga pala, may regalo siya sa triplets. Ibibigay raw pagdating ng mga bata. Bakit pati sa mga anak ko may regalo? Kunot ang noong tanong niya kay Sheila. Baka sadyang generous lang. Ani Sheila sa kakumindat. Hain ko na to sa mesa. Sumunod ka na. Mamaya na lang ako magkakarbonara. Paksiw muna. Sabi niya sa kangumisi. PG ka talaga. Ayos ka rin sa dessert ano? Carbonara? Anito saka tumawa. Hindi na niya ito pinansin. Kumuha na lang siya ng plato at nagsandok ng kanin. Ngingiti-ngiti pa siya habang kumakain ng nakakamay nang makita niyang papasok si Brandon sa kusina. Kahit papaano ay tinubuan siya ng hiya. Kain? Alok niya sa lalaki. Ngumiti lang ito at dumiretso sa lababo. Pahugas ng kamay ah. Anito. Nariyan ka na eh. Sabi na lang niya saka ipinagpatuloy ang pagkain. Parang masarap yung kinakain mo ah. Ani Brando na hindi niya namalayang nakalapit na pala. Oo. Luto ni Sheila. Kaya lang kumakain ka ba ng paksiw? Nag-aalang ang tanong niya sa lalaki. Hindi madalas, pero oo, kumakain ako. Gusto mo? Ipaghahain kita. Okay lang? Nakangiting tanong ni Brandon. Oo naman. Tumayo na si Ara upang ikuha ng kanin at ulam si Brandon. Inilalapag na niya sa mesa ang pinggan nang maalala si Sheila. Wala palang kasama si Sheila ron. Doon ka na lang kumain. Lumabas siya. May tumawag kasi. Hindi ko lang alam kung bakit. Baliwalang sabi ni Brandon saka naupo. Sa gulat niya ay nagkamay rin ito. Marunong ka magkamay? Hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. Oo naman. Anong akala mo sa akin? Sosyal, hindi kumakain ng mga pipitsuging pagkain. Prangkang sagot niya. Ang tunay na lalaki hindi maarte. Ani Brando na sinamahan pa ng kindat. Natigilan si Ara. Dahil sa isang kindat ay parang nagliwanag ang paligid. May mga bituing nagkislapan sa paligid ni Brandon. Ano ang nangyayari? Tama. Sabi na lang niya nang makabawi at saka itinuon ang mga mata sa plato niya. Mabuti na lang at biglang dumating si Sheila kasama ang triplets, kaya kahit paano ay nawala ang pagkailang niya kay Brandon. Kung alam lang siguro ni Sheila ang nangyari ay kinalbo na siya nito. Uy, kumakain ka pala ng paksiw? Nakangiting sabi ni Sheila kay Brandon.
Ngumiti lang ang lalaki. May ibibigay ka sa triplets, di ba? Ano po yun, tito? Tanong naman ni Marian. Patapusin niyo muna siyang kumain. Singit niya. Magbihis muna kayo. Iniligpit niya ang pinagkainan at naghugas ng kamay at saka binhisan ng mga anak. Pwede na po naming buksan? Tanong ni Marcos kay Brandon pagbalik nila sa sala. Sure. Wow! Sigaw ng mga anak niya nang makita ang mga laruan. Sabi ng Tita Sheila, paborito niya raw ang Avengers. Sabi ni Brandon sa mga bata. Super favorite! Masiglang sagot ng mga anak niya. Thanks, Tito Brandon! Yumakap ang mga ito kay Brandon at bigla ay parang may sumipa sa dibdib niya. Maya-maya ay lumapit sa kanyang mga bata. Nanay, may bago kaming koleksyon! Tuwang-tuwang sabi ni Marvin. Mukhang pati ito ay bilib na ngayon kay Brandon. Pilit na ngumiti si Ara at saka binalingan si Brandon. Salamat. Tumangulang ang lalaki at nagpaalam na rin si Ara na aakyat na sa kanyang silid. Pagdating ng araw ng Sabado ay napilitang magbantay si Ara ng tindahan ni Sheila dahil may lakad daw ito at si Brandon. Madaling araw nang may marinig siyang ingay kaya nagmamadali siyang bumaba. Nakita niya si Sheila na lasing at karga ito ni Brandon. Inilapag ng lalaki si Sheila sa sofa. Pasensya ka na sa kanya. Mahina ang alcohol tolerance niya pero pinipilit pa ring uminom ng marami para lang magmukhang cool. Napapailing na sabi niya kay Brandon. Ang kulit niyang malasing. Natatawang sabi naman ni Brandon. Ang mabuti pa ay umuwi ka na. Ako nang bahala rito kay Sheila. Magpahinga ka na. Tutulungan na kita. Hindi na nga. Ang kulit mo. Aniya saka nagpunta sa kusina para kumuha ng plangganang may tubig at bimpo. Sige na, Brandon. Baka pwedeng magkape muna rito? Inaantok na kasi ako eh. Delikado magmaneho pag inaantok. O sige, tulungan mo na lang muna kung iakyat si Sheila sa kwarto niya nang mapunasan ang pasaway na yan. Tapos ipagtitimpla kita ng kape. Yes, ma'am. Pagbaba ni Ara ay nakapagtimpla na si Brandon ng kape. Pasensya na, nakialam na ako. Ani Brandon nang mapansin ang pagdating niya. Inabutan siya nito ng isang tasang kape. Okay lang yon. Nakabibinging katahimikan ang pumagitan sa kanila. Nais niyang magbukas ng usapan ngunit wala siyang maisip na topic. I'm really sleepy. Sorry. Ani Brandon maya-maya. Nag-angat siya ng tingin upang makita ang mukha nito. Napangiti siya nang mahuli niya itong naghihikab. Kaya mo pa ba talagang mag-drive? Kasi kung hindi, dumito ka muna. Dito ka na lang muna matulog. Baka mamaya ay madisgrasya ka pa sa daan. Bitbitin ko pa yun sa konsensya ko. Lahat ba dapat ay pinagpapaliwanag mo? You could just say that I can stay here. Period. Wala nang because. Nakangiting sabi ni Brandon. Masamang pahabain ang sentence? Inis na tanong niya sa lalaki. Hindi naman. Nagmumukha ka kasing defensive kahit wala kang dapat i-defend. Umuwi ka na nga lang? Ito naman hindi na mabiro. Biglang bawi nito. Ngayon biro-biro ka riyan. Sungal-ngaling kita riyan eh. Pabirong sabi niya rito. Anong ibig sabihin ng ano nga ulit yun? Sungal-ngalin? Basta. Diba sabi mo wag ko nang pinahahaba mga sentences ko? Sabi niya kahit ang totoo ay hindi niya lang alam kung paano iyon ipapaliwanag. Matulog ka na. Hindi pa ubos ang kape. Nito na ipinasili pa sa kanya ang laman ng tasa nito. Sigurado ka bang pwede ako matulog dito? Oo naman. Paano kung masamang tao ako? Paano kung magnanakaw pala ako? Mayaman ka na. Hindi mo na kailangan magnakaw. Paano kung rapist pala ako? Matutuwa pa si Sheila kapag ginapang mo siya. Hindi yun manlalaban. Aniya saka tumawa. Natawa rin si Brandon. Paano kung killer ako? O sige na, umuwi ka na. Ang dami mo pang sinasabi riyan. I was just kidding. Ang pinupunto ko lang dito, hindi ka dapat nagtitiwala kahit kanino. Kahit sa'yo? Nakataas ang isang kilay na tanong niya rito. Well, hindi naman ako masamang tao. Ani Brandon. But still, hindi mo pa rin ako lubusang kilala.
Don't trust too much on someone you barely know. Mahirap na. Ibang klase na ang panahon ngayon. Tama na ang pagle-lecture. Itulog mo na yan. Tumayo na siya. Okay lang sa'yong matulog sa sofa? Yes. Nito na sinamahan pa ng pagtango. Sige na, matutulog na ako. Maaga pa akong gigising dahil may pasok ang mga bata. You're explaining again. Nakangiting sabi ni Brandon. Bahala ka na nga riyan? Napipiko niyang sabi saka nagmarcha paakyat sa kanyang silid. Ano na naman ang kalokohan na ginawa mo kagabi? Pangi-interrogate niya sa kaibigan ng silang dalawa na lang ang naiwan sa bahay kinabukasan. Hindi ko alam. Hindi ka pa ba sanay? Kung walang video, hindi ko malalaman kung anong nagawa ko. Malabong-malabo ng lahat sa alaala ko. Isa lang ang hindi ko makakalimutan. Nito nang umiti pa ng matamis. Sinagot mo na si Brandon? Tanong niya. Tiningnan siya ng mariin ni Sheila. Huwag kang ano riyan? Maya-maya ay sabi nito. Paano ko sasagutin ang isang lalaking hindi naman nanliligaw? Nakataas ang isang kilay ngunit nakangiti nitong tanong. Kung ganon, ano pala ang ipinunta ng isang yun dito? Wala, gusto lang ng kakwentuhan. Naboborhaw sa buhay niya. Uy, nag-expect. Iniisip niyang siya ang dinadalaw ni Brandon rito. Panunudyo pa ng buwiset. Huwag kang praning. Bakit ako mag-iisip ng ganon? Aniya sa kang umuso. Malay ko bang kung type mo si Brandon? At ikaw hindi? Noong una, bet na bet ko siya. Ang hot kaya nun. Kaso binasted ako eh. Hindi pa ako nanliligaw, busted na agad ako. Nilinaw agad na friendship lang ang gusto niya. Naaurahan yata na magtatapat na ako ng feelings anytime. Nito saka tumawa ng malakas. Gaga ka talaga. Napapailing ngunit nakangiting sabi niya. So, ano ang hindi mo makakalimutan sa mga nangyari kagabi? Si Wilson. Nito with matching pagbi-beautiful eyes. Wilson who? Yung celebrant na kaibigan ni Brandon. Shit, Ara. Lahat yata ng kaibigan ni Brandon. Hot. Wala kang itutulak. Puro kakabigin lang. Mapapahiya ang hindi kagandahan sa party na yon dahil walang tsaka kahit isa. So, napahiya ka? Biro niya sa kaibigan. Natawa siya nang batuhin siya ni Sheila ng throw pillow. Lumelevel ang ganda ko sa mga yun, no? Pagmamayabang nito. Ano nga kasi ang nangyari kagabi? Nakakainis ka namang kausap eh. Na-love at first sight ako kagabi. Dreamy na sagot ni Sheila. Love? Agad? Kasasabi mo lang na binastad ka ni Brandon. Naka-move on ka na agad? Hindi makapaniwalang tanong ni Ara sa kaibigan. Yung kay Brandon, almost lang eh. Baka nag-enjoy lang akong kausap siya araw-araw. Oras-oras, minu-minuto sa text. Pero itong si Wilson, unang tingin ko pa lang sa kanya, unang pagtatagpo pa lang ng mga mata namin, alam ko na. Alam ko na. Na ano? Na siya na. Siyang destiny ko. Tiningnan niya si Sheila na parang isa itong alien. Hindi siya makapaniwala sa mga lumalabas sa bibig nito. Ewan ko sa'yo, Sheila. Matutulog muna ako ulit. Mag-iipon ako ng lakas para sa trabaho ko. Inuubos mo ang powers ko eh. Nang sumunod na araw ay natagpuan na lang ni Brandon ang sariling nanonood ng gig ni Ara. Nang matapos ang set nito ay kinawayan niya ito. Halatang nagulat ito nang makita siya. Uy, bati nito sa kanya nang makalapit. May kasama ka? Wala, nakangiting sagot niya. Mag-isa ka lang gumigimik? Hindi ba boring yun? Nito nang maupo na sa tapat niya. Wala kasing gustong sumama sa akin ngayon. Pagsisinungaling niya. Wala naman talaga siyang niyaya. Kawawa ka naman. Pabirong sabi nito sa kanya. Anong oras ang uwi mo? Tanong niya rito. Mga 2, makakauwi na ako. Hintayin na kita. Tumingin ito sa suot na wristwatch bago nagtatakang tumingin sa kanya. 11:00 pa lang, hindi mo na ako kailangang hintayin. Tanggi nito. Hindi ka ba natatakot umuwi na mag-isa? Sanay na ako. Kahit na. Giit niya. Ano bang pinaglalaban mo? Natatawang tanong nito. Hihintayin na kita. Wala naman akong gagawin eh. Lagi ka nilang walang ginagawa.
Napapailing na sabi ni Ara. Siyempre pa ay tinamaan siya roon. Wala ba siyang silbi sa mga mata nito? Magkakatrabaho rin ako soon. Mabuti kung ganon. Paano? Maiwan muna kita rito. Paalam nito. Ihahatid kita pa uwi. Sabi niya nang nakatayo na si Ara. Tumingin muna ito sa kanya bago ngumiti. Ikaw ang bahala. Ang iting iyon ay sapat na para makatunaw ng puso. 2:00 ng madaling araw at naghahanda na sa pag-uwi si Ara. Nilapitan niya si Brandon matapos isukbit ang gitara sa balikat. Hindi siya makapaniwalang nagtiyaga ito sa paghihintay sa kanya. Tara na? Tanong niya sa lalaki. Tumango ito saka tumayo. Kinuha ang gitara sa kanya kahit na ayaw niya. Bakit mo pa ako hinintay? Tanong niya sa lalaki habang naglalakad sila patungong parking lot. Dahil nangako ako sa iyong hihintayin ka. Simpleng sagot nito. Ipinagbukas pa siya ng pinto ng kotse. Nawiwirduhan na ako sa iyo. Napapailing na sabi niya rito nang umupo na ito sa driver's seat. Bakit? You don't have to do this, you know. Can't you read between the lines? Supladong tanong ng lalaki. I don't know how to read between the lines. The last time I presume, I broke my heart. Nakataas ang isang kilay na sabi naman niya sa lalaki. Iyon naman talaga ang nangyari sa kanila ng tatay ni Marcos. Hindi niya opisyal na nobyo ang huli. Nag-presume lang siya. Nag-read between the lines. Ayun, iniwan siya sa huli. Pesteng lalaki. Hindi niya maiwasang mabuisit sa tuwing naaalala ang lalaking iyon. Mas mabuti talaga kung diretsahan na lang. So, ano? Ayokong sabihin gusto kita dahil weird yun. Hindi pa tayo matagal na magkakilala. I can't even call you my friend. Pero gusto kita. Yun ang nararamdaman ko. Diretsang sabi ni Brandon. Tinitigan niya itong mabuti. Pilit niyang inaarok ang level ng sinseridad nito. So, what do you want me to do now? Pasupladang tanong niya kay Brandon. Nothing. Not because I like you. I'll force you to like me too. Gusto kong magustuhan mo ako na maluwag sa dibdib mo. So, Ara, pwede ba kitang ligawan? Don't ask me. Ask my kids. Aniya rito na isang maling sagot. Alam naman niyang oo agad ang isasagot ng mga bata. Okay. Nakangiting sagot ni Brandon sa kabinuhay ang makina ng sasakyan nito. Napangiti na lang din si Ara habang nakatingin sa labas ng sasakyan. Si Cupido talaga ay palaging walang babala. O paano? Pasok na ako. Ani Ara nang nasa tapat na sila ng bahay. Babalik ako bukas para kausapin ang mga bata. Ani to sa kanya. Seryoso ka talaga riyan? Kunot ang noong tanong niya rito. Oo naman. Nakangiti nitong sagot. Bakit ako? May mga anak ako. Ang daming dalaga riyan. Napipili ba kung sino ang taong magugustuhan mo? Imbes ay tanong nito sa kanya. Hindi ko alam. Basta ikaw ang gusto ko. Bahala ka na nga. Siya, sige na. See you tomorrow. Tanghaling tapat ay nasa bahay na ni Ara si Brandon. Inchik beho ang pogi. May araw pa ay naliligaw na. Seryoso ka talaga ha? Nangingiting sabi niya kay Brandon. Ikaw lang naman tong walang bilib sa akin eh. Nasaan ang mga bata? Tinawag niya ang mga anak. May sasabihin daw sa inyo ang Tito Brandon ninyo. Sabi niya sa mga bata. Ano po yun? Tanong ni Marvin. Okay lang ba sa inyo na ligawan ko ang nanay niyo? Nakangiting tanong ni Brandon sa mga bata. May gusto kayo sa nanay ko? Nakangiting tanong ni Marcos. Kapag sinagot ka ng nanay, magiging tatay ka na namin? Excited na tanong pa ni Marian. Tatay agad anak? Singit niya. Kapag sinagot niya ako, pwede niyo na akong tawaging tatay. Sabi ni Brandon. Sandali, nagpapaalam ka pa lang sa mga anak ko na maniligaw ka sa akin, di ba? Bakit may usapang kapag sinagot na? Tanong niya kay Brandon. Para wala nang pasikot-sikot, nanay. Nakangiting sagot ni Brandon na kinindatan pa siya. Nanay, sagutin mo na si Tito Brandon. Sabi naman ni Marcos sa kanya. Ano? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa anak. Nanay, gusto ko na siyang tawaging tatay. Giit ni Marian. Hindi pwede. Hindi yun ganun kadali. Tanggi niya.
Kids, hayaan niyo munang ligawan ko ang nanay niyo. Singit naman ni Brandon. Sige na nga. Parang napipilitan pang sagot ng anak niya. Pero wag matagal, Nay, ha? Makalipas ang 1 linggo. Sagutin mo na, Ara. Jackpot ka na ron. Ani Sheila kay Ara habang nanananghalian sila. Mahigit 1 linggo pa lang na nanliligaw, sagutin agad? Aniya sa kainirapan si Sheila. Patatagalin mo pa ba eh? Pareho naman nating alam na doon din kayo babagsak. Huwag kang mag-deny. Kitang-kita ko sa mga mata mong inlababo ka na. In love agad? Oo, kaibigan kita. Sa tagal nating magkasama, wala ka nang maililihim sa akin. Alam mo yan. Bakit hindi mo pa sagutin si Brandon para masaya na ang lahat? Ayokong magmadali, Sheila. Alam mo naman kung bakit, di ba? Hindi lahat ng lalaki ay katulad ni Kelvin. Seryosong sabi nito. Si Kelvin ang ama ng triplets. Alam ko naman yon. At siguro naman ay hindi iyon gagawin sa'yo ni Brandon. Nakikita ko naman kung paano niya pakitunguhan ng triplets. He would make a good father. Hindi siya ang tipong tumatakbo sa responsibilidad. Hindi naman yun ang iniisip ko. Isa pa, bakit father agad? Hindi naman kami magpapakasal. Ang iniisip ko, ako, ano mukhang ihaharap ko sa pamilya niya? Disgrasyada ako. Single mother. Baka magpakain ako sa lupa sa oras na sabihin niyo ni Brandon sa pamilya niya dahil sa kahihiyan. Anong mali sa pagiging single mother? Mag-isa mong itinaguyod ang mga anak mo. Hindi ba dakila yun? At saka hindi mo naman ginusto ang nangyari. Sinong babaeng nabuntis ang ayaw na panagutan siya ng lalaking nakabuntis sa kanya? Hindi mo kasalanan na walang hiya ang Calvin na yun, Ara. Huwag mong ikahiya ang sarili mo. Hindi yan maganda. Pero hindi naman lahat ng tao ay pareho mo mag-isip, di ba? I was judged by many people including my own family. Ano pang aasahan ko sa ibang tao? Nakayukong sabi niya. Halos pabulong lang. Kapag hindi ka nagustuhan ng pamilya ni Brandon, ano naman? Hindi naman silang pakikisamahan mo. Pwede ba, Ara? This time, isipin mo naman ang kaligayahan mo. Huwag mo munang isipin ang sasabihin ng iba. Piliin mo kung saan ka magiging masaya. Payo ni Sheila. Salamat, Sheila. Pag-isipan mo, okay? Anito saka tumayo, bitbit ang pinggan na pinagkainan nito at dumiretso sa lababo. Kinagabihan ay masiglang pumasok sa trabaho si Ara at napansin iyon ng mga tao sa restaurant. Sa tuwing may nagsasabing mukha siyang masaya, ay nginingitian lang niya. Tulad ng dati ay 2:00 na madaling araw natapos ang gig niya at paglabas niya ng restaurant ay agad niyang nakita si Brandon sa parking area. Nakasandal ito sa kotse nito at tila hinihintay siya. Nang mapansin nitong papalapit siya ay automatiko itong ngumiti. Kinuha nito ang gitara niya na magkatapat na sila. Pasensya ka na, hindi kita naihatid kanina. Anito, wala yon. Sanay akong pumunta ritong mag-isa. May sasabihin nga pala ako sa... Sandali, Ara. Pigil nito sa kanya. Pwede bang ako munang may sabihin sa'yo? Nagtatakang tinitigan niya ang lalaki. Ano yon? Kilala mo si Miguel Ariola, right? Napalunok siya at biglang kinabahan. Alam na ba nito ang nagawa niya sa lalaki? Wala sa sariling tumango siya. He's my friend. And? At alam kong ikaw ang babaeng nagpakilala sa kanya bilang Arlene Dionisio at may kasalanan ako sa'yo. Kasalanan? Di ba ako ang may kasalanan? Nalilitong tanong niya. I already knew from the start. Kaya ako nakikipag-textmate kay Sheila dahil hinahanap ko si Arlene Dionisio. Number ni Sheila ang ginamit mo na pantawag sa news station kaya si Sheila ang na-text ko. Dahil doon, nalaman kong hindi pala Arlene Dionisio ang pangalan ng babaeng umiskandalo kay Miguel, kundi Ara Quinto. So, pinlano mo lahat to? Walang buhay na tanong niya kay Brandon. Nagkunwari kang may gusto ka sa akin para mapasakay mo ko? Ngayon, anong gusto mo? Idedemanda niyo na ba ako dahil nakumpirma niyong ako si Arlene? Masamang masama ang loob niya. Minsan na lang niya buksan ang puso niya, disaster pa. Sinasabi na nga ba niya at may ibang agenda ang Brandon na ito? Dapat talaga ay pinakikinggan din ng instinct, hindi puro love-love. Pesting love yan, kahit kailan ay pahamak lang ang dulot sa buhay niya. Hindi ako nagkunwari, Ara. Gusto ko kita. Totoo yon. Ayoko lang biglain ka, kaya hindi ko nagawang sabihin ng totoo nung umpisa pa lang.
Paliwanag ni Brandon. May kailangan ka sa akin kaya ka lumapit, di ba? Sabihin mo na sa akin kung anong kailangan mo para matapos na to. Malamig na sabi niya sa lalaki. Oo, may kailangan ako sa'yo. Pero maniwala ka naman sa akin na totoo ang nararamdaman ko. Pakiusap ni Brandon. Nagsabi ako sa'yo ng totoo dahil nararamdaman kong sasagutin mo ako ngayong gabi. At hindi ko kayang maging nobyo mo nang may itinatago ako sa'yo. Anong kailangan mo? Talk to my sister. You have to tell her the truth. Kung hindi ay baka makulong si Miguel. Mahinang sagot nito. Hindi ko pwedeng sabihin kung sino ang nag-utos sa akin para gawin yon. Kung ganun ay sabihin mo lang sa kanya kung anong pwede mong sabihin. Ani Brandon pero parang wala naman sa sarili. Yun lang ba? Tumango si Brandon habang nakayuko. Totoo ang lungkot na nakikita niya sa inaakto nito, ngunit hindi na siya magpapadala. Kota na siya. Sige, kakausapin ko siya para matahimik na ang kaluluwa ninyo ni Miguel. Basta pagkatapos ay titigilan mo na ako. Hinablot niya ang gitara mula kay Brandon at tinalikuran ito, ngunit agad nitong nahagip ang kamay niya. Hindi niya ito agad hinarap dahil baka maiyak pa siya. Ang lungkot-lungkot ng puso niya. Hindi kita hahayaang umuwing mag-isa. Magalit ka na sa akin kung gusto mo. Huwag mo kong kibuin, pero hindi kita papayagang umuwing hindi ako kasama. Marahan siya nitong iginiya patungo sa sasakyan nito. Wala na rin siyang nagawa kundi magpatianod dahil nawawala na siya sa sarili niya. Baka ikapahamak niya pa yon. Kinabukasan na hindi umiimik si Ara habang nakasakay sa elevator. Kasama niya si Brandon na tulad niya ring tahimik lang. Kakausapin niya ang kapatid nitong si Grace Castillo para tulungan si Miguel. Hindi pa rin sila okay ni Brandon. At siguro ay hindi na magiging okay pang muli. Dahil masamang-masama talaga ang loob niya rito. Dito na. Anunsyo ni Brandon na makarating na sila ikasampung palapag. Nauna na si Ara na lumabas mula sa elevator. Iwan mo na muna kami. Ani Grace kay Brandon nang naroon na sila sa opisina ng babae. Sumunod si Brandon sa kapatid at lumabas na. Good afternoon po, Miss Castillo. Magalang nabati niya sa babae. Grace na lang, Ara. So, tama ba ang sinabi ng kapatid ko na hindi totoong nabuntis ka ni Miguel? Diretsyong tanong nito. Yes, may nag-utos lang sa akin para gawin yon. Pag-amin niya. Then why are you helping him now? Dahil, bakit nga ba? Sa totoo lang ay hindi rin iyon malinaw sa kanya. Lalo pa at hindi pa sila muling nagkikita ni Miguel mula noong iskandaluhin niya ito. Dahil ba sa kapatid ko? Hindi. Nagkakandabulol na sagot niya. Fine, whatever you say. Gusto ko lang ipaliwanag sa'yo kung ano ang sitwasyon ni Miguel. Nag-usap kami at nangako akong tutulungan ko siyang bayaran ng malaki niyang pagkakautang para hindi mailit ang events venue niya sa Tagaytay. He worked really hard for it. Dahil bumilib ako sa kanya kahit paano. Bukod pa sa kaibigan siya ng kapatid ko. Sasaluhin ko sana siya sa pagkakautang niya at paghahatian namin ang events venue niya. Pero bigla kang dumating. At sinira ko ang lahat. Dugtong niya. Nasira ang tiwala ko sa kanya kaya umatras ako sa usapan namin. I just hate people who run from his obligations. Natutuwa lang akong malaman na hindi pala totoo yon. But you can help him by telling me who asked you to do it. Nakangising sagot ni Grace. Hindi ko yun pwedeng gawin, Grace. Mabilis naman niyang sagot. Hindi niya ilalaglag si Leia. Hindi ko ipapahamak ang nag-utos sa'yo. Huwag kang mag-alala. Isa pa, hindi ko rin sasabihin kahit kanino. Baka lang kasi kilala ko siya. Pero, may isang salita ako, Ara. Hindi ko kayo ipapahamak ng taong to. Nakangiting pangungumbinsi sa kanya ni Grace. Si Miss Leia Lagdameo. Nakayukong sagot niya. Oh, that spoiled brat. Bulalas nito sa katumawa ng malakas. Kilala mo siya? Alanganing tanong niya rito. Oo naman, sino ang hindi makakakilala sa nag-iisang tagapagmana ni Herman Lagdameo? Just in case you don't know, ang tatay ni Leia ang pinagkakautangan ni Miguel. Nakangiting paliwanag ni Grace. Yun ang dahilan kung bakit galit si Leia kay Miguel? Kunot ang noong tanong ni Ara. No, sweetheart, I don't think so. Komento ni Grace. Anyway, absuelto na si Miguel. Sana maabsuelto na rin sa iyo ang kapatid ko.
Ha? He likes you a lot. Hindi yan nagsasabi sa akin na nararamdaman niya para sa isang babae. Kaya nagulat din ako nang kausapin ako niyan tungkol sa'yo. Makinig ka sa paliwanag niya. Ngayon lang din ako nakiusap sa isang babae para sa kapatid ko. Kaya sana bigyan mo siya ng chance. Immature yang si Brandon, pero mabait naman yan at gustong-gusto ka niya. Bigla siyang napahiya. Hindi niya alam kung maiinis o kung kikiligin siya kay Brandon. Imbis na sumagot ay tumango na lang siya. Anong sabi ni ate? Tanong ni Brandon kay Ara nang lula na sila ng elevator. Absuelto na raw si Miguel. Malamig niyang tugon. Ang testing Brandon hindi na umimik at wala na yata talagang balak na magsalita pa. Ganoon ba talaga ito kapag guilty? Nalulunok ang dila? So paano? Goodbye na. Wala ka nang kailangan sa akin kaya tapos na tayo. Sabi niya sa lalaki na makalabas na sila ng building. Ara, pigil nito sa kanya. Hindi totoong wala na akong kailangan sa'yo. Pwes, ano pang kailangan mo? Nakatalikod na tanong niya rito. Ikaw, kailangan kita. God, this is corny. But yes, I need you. Frustrated na sabi nito. Napangiti si Ara lalo pa at may ilang taong nakarinig at napahinto dahil sa sinabi ni Brandon. Ang haba tuloy ng hair niya. Bakit mo ko kailangan? Nagahamong tanong niya sa lalaki. Hinarap niya ito ngunit binura muna niya ang ngiting nakapaskil sa muka. Do I really have to say that? Alam mo na yun. Reklamo ng lalaki. Marahil ay napapahiya na. Sasabihin mo o lalayasan kita? Banta niya sa lalaki. Kapag sinabi ko, tayo na ba? Pangahamon din ito sa kanya. Hindi siya agad nakasagot. Sabihin mong oo at sasabihin ko sa iyo kung bakit kita kailangan. Inisahan mo ako, Brandon Castillo. Nakasimangot na sabi niya rito. Oo na! Pagchicheer ng mga miron sa paligid. Napangisi si Brandon na wala ng pagkapahiya. Parang siya naman ngayon ang napahiya bukod pa sa biglang pagka-pressure. Kapag natuwa ako sa sasabihin mo, sige, tayo na. Matapang niyang sagot. Dahil mahal na kita, hindi ako nakatulog kagabi. Isip ako ng isip ng paraan kung paano mo ko mapapatawad. Kung paano ko ipapakita sa iyong totoong nararamdaman ko. Noong nagalit ka sa akin, narealize kong mahal kita. Dahil hindi ko na kayang ipaliwanag ang lungkot na nararamdaman ko. Yun ang unang beses na naramdaman kong parang may nawawalang bahagi ng puso ko, Ara. May isang babaeng sumigaw, panira ng moment. Kung ayaw mo sa kanya, te, akin na lang. Nagtawanan ng mga tao. Napangiti na siya ng tuluyan. Sa kanya ka na lang daw. Imbes ay sabi niya kay Brandon. Sa'yo lang ako, Ara. Sayong-sayo lang. Sinserong sabi ni Brandon. Kung ganon, tara na. Iyaya niya rito. Ha? Sa akin ka lang, di ba? Tara na. Alis na tayo rito at baka maagaw ka pa ng iba. Natatawang dinamba siya ng yakap ni Brandon at hinalikan sa pisngi. Thank you. Bulong nito habang yakap siya. Welcome. Natatawa niyang sagot. Baka hinahanap na ako ng triplets. Okay, tara na. Excited na rin akong ibalita sa mga anak natin na magandang balita. Nakangiting sabi ni Brandon sa kapinagsiklo pa mga kamay nila. Mga anak natin? Oo, anak natin sila dahil mula ngayon, ako na ang tatay nila. Nakangiting tumango na lang si Ara. Hindi lang pangarap niya ang natupad, kundi pati na rin ang pangarap ng mga anak niya. 3 linggo ang mabilis na lumipas. Ang laki ng ipinagbago ng buhay nilang mag-iina nang dumating si Brandon. Pero may nagbago rin sa buhay ni Brandon dahil lagi na itong busy ngayon. Pinupursige na nito ang business venture kasama si Miguel. Kung meron ng hindi nagbago, yun ay ang pagiging raketera ni Ara. Ngayon nga ay galing siya sa isang event at pauwi pa lang. Hindi na siya nagpasundo kay Brandon at doon naman siya didiretso sa kondo nito na malapit lang doon. Naroon ang triplets at sinundo raw nito. Nagluluto rin daw ang nobyo niya para may dinner silang 5. Matagal na kitang hinahanap. Dito lang pala kita makikita. Anang isang tinig na nagpahinto sa kanya sa paglalakad. Kumunot ang noo niya na makilala ang lalaki. Si Kelvin yon. Anong drama to? Kunot ang noong tanong niya rito. Sobrang nakonsensya ako sa pag-iwan ko sa'yo.
Sa pagtalikod ko sa iyo at sa anak natin. Bata pa tayo nun, Ara. Natakot ako. Natakot akong hindi ko kayang buhayin na magiging anak natin. Natakot ako sa mga magulang ko. Pero nung magkaroon ako ng sariling trabaho, hinanap ko kayo. Pero nahirapan ako makita kayo. Ani to. Ani mo ay guilty ang Judas. Ano bang akala nito? Mauuto siya nito ng ganoong kadali? Tinalikuran mo na kami, kaya wag kang umasang tatanggapin pa kita sa buhay namin ng mga anak ko. Oo, Kelvin. Mga anak ko lang, dahil kahit kailan naman ay hindi ka naging ama sa kanila. Kung nakokonsensya ka, mabuti naman, at meron ka pala niyon. Pero wag kang mag-alala, hindi ka namin kailangan. Nabuhay kami na maraming taon na wala ka. At kaya pa rin naming mabuhay ng wala ka sa mga susunod pang mga taon ng buhay namin. Kung ako sa'yo, hindi na ako mag-aaksaya ng panahon na ipagsiksikan ng sarili ko sa mga taong wala namang kailangan sa'yo. Galit, ngunit mahina niyang sabi sa walang hiyang lalaking may lakas pa ng loob na humarap sa kanya. Mga anak? Naguguluhang tanong nito. Oo, dahil triplets sa mga anak na hindi mo pinanagutan. May karapatan ako sa mga anak natin, Ara. Mariin itong wika. Karapatan? Huwag ka nang umasa, Kelvin. Ni katiting na karapatan ay wala ka na. Dapat nga kinalimutan mo na lang kami, tulad ng ginawa namin sa'yo. Saka, okay ka lang ba? Gusto mo ng karapatan matapos mo kong takbuhan? Kung sinasapa kaya kita ngayon, huwag mo kaming guguluhin ng mga anak ko. Naiintindihan mo? Masaya na kami, at hindi namin kailangan ng isang katulad mo. Wala nang nagawa si Calvin ng walkoutan niya na ito. Binilisan niya ang paglalakad na parang may humahabol sa kanya kahit wala naman. May problema ba, nanay? Malambing na tanong ni Brandon kay Ara. Nasa harap sila ng hapagkainan sa condo unit nito kasama ang mga bata. Wala, masakit lang ang ulo ko. Pagdadahilan niya. Ganun ba? Sige, pagkatapos mong kumain uminom ka na ng gamot tapos magpahinga ka na. Salamat. Ako nang bahala rito. Ani Brandon na matapos na silang kumain. Doon ka muna sa kwarto, magpahinga ka. Dadalhan kita ng gamot. Kami na ng mga batang bahala rito. Sige nanay, magpahinga na po kayo. Ani Marvin sa kanya. Huwag kayong masyadong malikot Pagod din ang tatay Brandon ninyo. Bilin niya sa mga anak. Nanay, ito na ang gamot mo. Nakangiting sabi ni Maria nang puntahan siya sa silid ng mga ito. Ipinatong nito sa bedside table ang dalang isang baso ng tubig at gamot. Hindi pa ba kayo matutulog? Tanong niya kay Brandon na maupo ito sa tabi niya. Hinawakan nito ang kamay niya at pinisil-pisil iyon. Parang minamasahe. Nagyayapang manood ng The Avengers sa mga anak natin. Parang nais niya magbuntong hininga nang marinig ang sinabi nito. Mga anak nila. Sana nga ay ito na lang ang totoong ama ng mga anak niya. Ilang beses na nilang napanood yun Hayaan mo na. Naglalambing sila Hanggang 10:00 lang kami. Ako nang bahala sa kanila. Sige na, magpahinga ka na. Hinalikan siya nito sa noo saka tumayo. Brandon. Bakit? Tanong nito saka humarap sa kanya. Paano kung bumalik ang tatay nila? Kumunot ang noo nito at hindi agad nakasagot. I don't know. Kung ang mga batang habol niya, wala naman akong magagawa. May karapatan siya. Pero kung pati ikaw ay gusto niyang balikan, hindi ako papayag. Bakit? Nagkita ba kayo? Nag-aalalang tanong nito. Tumango si Ara. Nagdesisyon siyang maging open kay Brandon sa lahat ng bagay. He was her partner. He has the right to know. At hindi ko alam kung dapat ba itong malaman ng triplets. Pag-amin niya. Muling naupo si Brandon sa tabi niya. Itinanong nito kung ano ang nangyari sa pagharap nila ni Kelvin at ikinwento naman niya iyon dito. Kung gusto niyo makilala ang triplets, wala naman sigurong masama roon. Siya pa rin ang biological father ng mga bata. Pero bago mangyari yun ay kailangan mo munang kausapin ng triplets para sabihin ang totoo. Bago nila malaman sa iba, mas mabuti na sigurong aminin mo na sa kanila. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam ang sasabihin. Kung ganun lang sana kadali iyon. Niyakap siya ng mahigpit ni Brandon. Kung ano man ang magiging desisyon mo, nandito lang ako. Bulong nito. At sapat na iyon para kumalma ang puso at isip niya. Tama, basta nasa tabi niya ito, nakasuporta, wala siyang dapat alalahanin. Hindi siya nag-iisa. Mga anak, kung nagsinungaling si nanay sa inyo,
Mapapatawad niyo ba ako? Nag-aalalang tanong ni Ara sa mga anak nang mismong gabi ring iyon sa condo unit ni Brandon. Opo naman, Nay. Bakit po? Nagsinungaling po kayo sa amin? Nagtatakang tanong ni Marcos. Nagsinungaling ako tungkol sa totoong tatay niyo. Hindi kasi talaga siya patay. Buhay siya. Nagsinungaling lang naman ako kasi ayokong masaktan kayo. Naiiyak na sabi niya sa mga ito. Buhay? Kunot ang noong tanong ni Marvin. Bakit po kayo nagsinungaling? Kasi ayokong isipin ninyong hindi niya tayo mahal. Ayokong isipin yung tinalikuran kayo ng tatay niyo. Patawarin niyo ako mga anak. Ginawa yun ni nanay dahil mahal niya kayo. Singit ni Brandon. Kapag buhay po bang totoo naming tatay, ibig sabihin hindi ka na namin tatay? Malungkot na tanong ni Marian kay Brandon. Tatay niyo pa rin ako. Nakangiting sagot ng lalaki. Anak ko kayo kahit hindi man sa dugo. Sa puso at sa isip ko, anak ko kayo. Tuluyan ang naiyak si Ara sa sinabi ni Brandon. Ano ang nagawa niyang mabuti para biyayaan siya ng lalaking katulad nito? Maya-maya pa ay naramdaman na niya ang pagyakap sa kanya ng apat. Huwag ka nang umiyak, Nay. Pangaalos sa kanya ni Marvin. Hindi naman kami galit sa iyo eh. Si Nanay, they understand you. Huwag ka nang mag-alala. Sabi naman ni Brandon. Pilit siyang umiti sa kabila ng pagtulo ng mga luha. Napakaswerte ko sa inyong apat. Mahal na mahal ko kayo. Sinserong sabi niya sa mga ito. Mahal na mahal ka rin namin, Nay. Sabay-sabay na sabi ng triplets. Mahal na mahal ka namin, Ara. Sabi naman ni Brandon. Nang sumunod na linggo ay hindi mapakali si Ara. Naglalakad sila ni Brandon papasok sa bahay ng mami nito dahil nais na nitong ipakilala siya sa huli. Natatakot ako. Mahinang sabi ni Ara sa nobyo. Relax ka lang. Pagpapakalma ni Brandon sa kanya. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay niya. Iho! Salubong ng isang ginang na mukhang masungit kay Brandon. Lalo tuloy siyang kinabahan. Mommy, ani Brandon, binitawan muna nito ang kamay niya para yumakap sa ina. I'm with my girlfriend. Girlfriend? Kunot ang noong tanong ng ina nito. Yes, Mommy. This is Ara. Pagpapakilala nito sa kanya. Hinawakan nito ang kamay niya at marahang pinalapit sa ina nito. Ara, this is my mom. Magandang gabi ho. Pinilit ni Ara ng umiti kahit na sa tingin niya ay nagmukha na yung iwi dahil sa nerbiyos. Magandang gabi rin, Iha. Tuloy kayo. Nakangiting sagot ng ginang saka nagpatiuna papasok sa loob ng bahay. Habang nagpapahanda ng pagkain ng ginang, ay nanatili sila sa sala. Ang mag-ina lang ang halos nag-uusap dahil hindi siya sumasabad. Sa susunod na pagdalaw namin dito, isasama namin sina Marcos, Marian at Marvin, Ma'am. Matutuwa ka sa mga batang yon. Pagbibida pa ni Brandon. Naisa na niya itong pigilan sa pagkukwento, ngunit hindi niya magawa. Hindi sa ikinahihiya niya ang mga anak. Ayaw niya lang na masira agad ang tingin ni Mrs. Castillo sa kanya, lalo pa at nadadama niyang mahirap hulihin ang kiliti nito. And who are they? Tanong ng ginang. Mga anak po ni Ara. Bali walang sagot ni Brandon. Mga anak? Nakataas ang isang kilay na tanong ng ginang. Binalingan siya nito. May anak ka na? Opo. Nahihiya niyang sagot. I see. Tanging nasabi ng ginang. I think the dinner's ready. Let's eat. Anyaya nito sa kanila. Hindi na mapakali si Ara. Ilang na ilang siya sa mga palihim na tingin sa kanya ng mami ni Brandon. Si Brandon naman ay parang walang ilang na nararamdaman. Dalawa lang yon. Pwedeng sadyang manhid ito o nararamdaman din ito ang disgusto sa kanya ng ina, ngunit ayaw lang iyong ipamukha sa kanya kaya hindi nagre-react. Natapos naman ang dinner nang walang kakaibang nangyayari. Ngunit kinakailangan silang iwan ni Brandon sa mesa na may tumawag ditong kliyente. Parang nais niyang hawakan ng laylayan na damit nito para wag lang siyang iwan kasama ang ina nito. Hindi kita gusto para sa anak ko. Diretsahang sabi ng ginang pagkaalis ng anak nito. Hindi ko siya pinag-aral sa magagandang paaralan sa bansa para lang mapunta sa isang tulad mo. Hindi niya magawang sumagot kahit na minamaliit na siya nito. Hindi niya kasi ugaling bumastos na matatanda. Isa pa, ina ito ng lalaking mahal niya kaya nagtimpi na lang siya. Layuan mo ang anak ko.
Mariing sabi ng ginang. Doon naman siya napaangat ng tingin. Mahal ko po siya at mahal niya rin ako. May paninindigan niyang wika. Akala lang niya mahal ka niya. Baka naa-amuse lang siya sa isang tulad mong single mother. Baka nga naaawa lang siya sa'yo. Hindi ka bagay sa anak ko. At itong tandaan mo, hindi ako papayag na magkatuluyan kayo. Hindi na nakasagot pa si Ara dahil biglang dumating si Brandon. Pagkatapos ng gabing iyon ay ipinatawag si Brandon ng mami niya dahil may importante raw silang pag-uusapan. Brandon, this is Venice. She is my best friend's daughter. Kagagaling lang niya ng London. Some of her family's business are located there. Ngiting-ngiting pagpapakilala ng mami niya sa isang babae. Hay, matipid na bati niya sa babae. Binalingan niya ang ina. Ma'am, anong importante nating pag-uusapan? This! Nakangiting sagot ng mami niya. Ha? Nagugulo ang tanong niya. I want you to marry Venice. Anito na parang humihiling lang ito ng pasalubong sa kanya mula sa isang trip. What are you talking about, ma'am? Kunot ang noong tanong niya. Hinila siya ng inapalayo kay Venice. Ayoko sa ara na yon. Paano mo naisip na magugustuhan ko ang isang disgrasyada para sa'yo, Brandon? Gusto mo ba talaga akong ipahiya sa mga kaibigan ko? Pipili ka na lang ng babae, yung hindi mo pa maipagmamalaki. Nag-init ang ulo ni Brandon sa narinig, ngunit hindi niya magawang singhalan ng ina. Ma'am, no matter what you say, I love her, and I'll fight for her. Hindi tamang pagsalitaan mo siya ng ganyan. Oo, may anak siya sa pagkadalaga, but that doesn't make her any less of a person. Kilalanin mo muna siya bago mo siya pagsalitaan ng ganyan. Mahinahong sabi niya sa ina, kahit dumadagundong ang dibdib niya sa galit. I won't change my mind. I don't like her. At kung ipagpipilitan mo ang damdamin mo sa babaeng yan, magkalimutan na tayo. I will disown you. I swear. Ma'am, wag mo kong papiliin. Mariin niyang wika. Mahal kita pero mahal ko rin siya. Wag mo kong pahirapan ng ganito. Kapag hindi mo ako sinunod, sisirain ko ang babaeng yan. Dudurugin ko siya. Banta ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang naririnig niya ang mga salitang iyon sa sariling ina. That was breaking his heart. Alam kong siyang umiskandalo kay Miguel. Ganyan ang tipo ng babaeng gusto mo? You've got to be kidding me, son. Patuyang sabi nito. She did that on purpose at naiintindihan ko yon. I'm sorry, ma'am. Disown me if you want, but I cannot give her up. Pwede mo siyang sirain, durugin o saktan pero nandito ako. Puprotektahan ko siya. Ang masakit lang sa akin, mami, yung katotohanan na kailangan ko siyang protektahan mula sa'yo. I'm still hoping that one day, you'll accept her, ma'am. I love you kaya lang hindi ko alam kung ikaw pa rin ba ang mami na minahal ko nung bata pa ako. Hindi niya alam kung bakit, ngunit natagpuan niya ang sariling tumutungo sa opisina ng kanyang kapatid. Hindi niya pwedeng sabihin kay Ara kung ano ang pinag-usapan nilang mag-ina. Ayaw niyang masaktan ito. Ano ang problema? Bungad sa kanya ng ate niya. Hindi mapigilan ni Brandon na ibulala sa kapatid ang sama ng loob sa kanilang ina. Huwag mong intindihin si Mommy. Akong bahala sa kanya. I like Ara, okay? I like the change she was doing to you. Nakitaan kita ng pagbabago mula nang minahal mo siya. Si Mommy, medyo mahirap yung ispelingin, pero kaya ko yung paliwanagan. Don't worry about her hurting Ara. Hindi yun mangyayari. Sinisiguro ko yun sa'yo. So for now, cheer up. Go to work. Be productive. Ako ang bahala. Nakangiting sabi ng ate niya. Thanks, ate. I love you. Nakangiti nang sabi ni Brandon sa kapatid. Dahil alam na ng mga bata ang tungkol kay Kelvin ay nagdesisyon si Ara na kausapin na si Kelvin. Narealize niya kasing masyadong maikli ang buhay para magkimkim ng galit para sa isang tao. I'm sorry, Ara, for leaving you when you needed me the most. Alam kong walang kwentang lalaki ang tingin mo sa akin, pero maniwala ka. Nagbago na ako. Handa na akong panindigan kayo ng anak natin. Umpisa ni Kelvin na magkita sila sa isang restaurant. Hindi naman yon ang dahilan kung bakit ako nakipagkita sa'yo. Kelvin, kahit kailan hindi naman kita hinintay. Kahit kailan hindi ako umasang magkakabalikan pa tayo. May mahal na akong iba at mahal din siya ng mga anak ko, ng mga anak natin. Ang gusto ko lang linawin sa'yo ay pinapayagan kitang pumasok sa buhay ng triplets. Dahil tama ka, may karapatan ka dahil anak mo rin sila. Pero Kelvin,
Hindi na tayo magiging pamilya dahil hindi ko nakikita ang sarili ko bilang asawa mo. Naka-move on na ako. Matagal na. Whatever your reason for leaving before, wala na akong pakialam. Kalimutan na natin. Ang triplets na lang ang intindihin nating dalawa. Maya-maya pa ay tumango ito at pilit na ngumiti. Naiintindihan ko, Ara. Ang kapal nga naman na mukha ko para isiping tatanggapin mo pa ako sa buhay mo pagkatapos ng lahat ng nagawa ko. Salamat sa kapatawaran, sa pagbibigay ng pagkakataon na makilala ko ang mga anak natin. Sinsero nitong sabi kapag kuwan. Maging mabuti ka lang na ama sa kanila. Ayos na sa akin yon. Aniya saka ngumiti. Can I meet our triplets now? Nakangiti na rin itong tanong. Hinihintay ka na nila sa bahay. Pagdating sa bahay ay agad na nilapitan ni Kelvin ang triplets. Kita niya ang pagkailang ng mga bata sa tunay na ama, ngunit naniniwala siyang magbabago rin iyon sa mga susunod na araw. Sigurado ka ba riyan sa ginawa mo, ha? Pabulong na tanong sa kanya ni Sheila. Oo naman. Ilang oras ding nagtagal si Kelvin sa bahay nila bago nagpaalam. Inihatid niya ang lalaki sa labas. Sa susunod, mas mabuti siguro kung magkikita na lang kayo ng triplets sa labas. Ayoko rin naman kasi magtagpo pa kayo ng boyfriend ko rito kasi parang hindi magandang tingnan. Sabi niya kay Kelvin. Nasa tapat na sila ng sasakyan nito. Sure, sa susunod, tatawag ako kapag susunduin ko sila. Salamat, Ara. Salamat sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung gaano ako kasaya ngayong nagkita na kami ng mga anak ko. Basta, wag na wag kang gagawa ng mga maling hakbang. Naiintindihan mo? Banta niya sa lalaki. Pinagkatiwalaan kita uli kaya sana naman ay wag mo nang sirain pa yon. Pangako, Ara. Salamat. Sa gulat niya ay niyakap siya ng lalaki. Sa kabilang banda ay hindi alam ni Brandon kung tutuloy siya sa bahay ni Ara matapos itong makitang nakikipagyakapan sa isang lalaki. Nakangiti pa ang nobya niyang nagpaalam sa lalaki. Mas mabuti na lang siguro kung uuwi na lang siya. Ayaw niya rin namang komprontahin si Ara sa nakita niya dahil hindi niya gustong mag-away sila. Paano na lang pala kung hindi niya magustuhan ang sasabihin ito? O paano na lang kung may masabi siyang hindi maganda dahil sa selos? Palilipasin na lang niyang damdamin. Minabuti na lang niyang tawagan si Ara. Nasa Casa Filomena ka pa? Tanong ni Ara mula sa kabilang linya. Oo, pagsisinungaling niya. How's your day? Okay naman. Kailan tayo magkikita? Hindi ko pa alam. Medyo abala kasi ngayon eh. Ganun ba? Sige, maghihintay na lang ako kung kailan tayo pwedeng magkita. Wala ka bang sasabihin sa akin? Tanong niya rito sa pagbabakas sakaling kusa nitong ipaliwanag ang nakita niyang eksena kanina. Sasabihin? Ano naman ang sasabihin ko? Alam ko na. I love you, Brandon. Masaya sana si Brandon na marinig iyon kung hindi lang niya ito nakitang may kayakapan na iba. I love you too. Hindi mapakali si Ara. Napapansin niya ang pag-iwas ni Brandon sa kanya. Ni isang text sa maghapon na hindi na nito magawa. 2 araw na itong ganoon. Tatawagan na sana niya ang lalaki, ngunit may isang hindi nakarehistrong numero ang tumawag sa kanya. This is Miguel Ariola. Ikaw ba si Ara? Bungad ng nasa kabilang linya. Ako nga. Bakit napatawag ka? Can you please get here to Casa Filomena? Naiinis na ako rito sa boyfriend mo. Wala kaming mai-close na deal. Mag-usap nga kayo nang hindi naman maapektuhan ang negosyo namin. Paninermo nito na parang close sila. Ano bang pinagsasasabi mo, Mr. Ariola? Naiinis na tanong niya sa lalaki. Basta pumunta ka na lang dito. I'll call Grace para sunduin ka. Yun lang at nawala na ito sa kabilang linya. Wala pang 1 oras ay may isang sasakyang humimpil sa tapat ng bahay niya. I'm Rico. Pagpapakilala ng lalaki. Ako ang sekretary ni Grace. Pinapasundo ka niya sa akin para ihatid sa Casa Filomena. Dahil hindi mabigat ang trapiko ay nakarating sila sa Casa Filomena nang wala pang 2 oras. May isang staff na agad na lumapit sa kanya at dinala siya patungo kay Miguel. Where's Brandon? Tanong niya sa lalaki. There. Anito na itinuro ang isang gazebo. Malayo-layo iyon, ngunit nakita niya nga ang nobyo na nakatalikod mula sa direksyon niya. Mukhang may problema kayong dalawa, pero hindi ko na inuusisain pa. All I am asking you is to fix your problem. Nakakaapekto na yun sa negosyo namin. Anong problema? Hindi ko nga alam na may problema kami eh.
Pabuti pa kayong dalawa nang mag-usap. Ani Miguel, nakasimangot na tinalikuran niya si Miguel at nagmarcha patungo sa gazebo kung nasaan ang nobyo niyang hindi niya magets. Brandon! Pukaw niya sa atensyon ng lalaki na makalapit siya. Mukhang nagulat pa ito na makita siya. What are you doing here? Tanong nito. Tinawagan ako ni Miguel. Pinapapunta ako rito dahil may problema ka raw. Gunggong talagang isang yun. Inis na sabi nito. Hindi ka na dapat nagpunta rito. 2 araw nang parang iniiwasan mo ko. Anong akala mo sa akin, manhid? Bakit hindi mo nalang sabihin sa akin kung ano ang problema? Umiiwas ka ba dahil napagtanto mong hindi ako ang babaeng gusto mo? Narealize mo bang may basihan ng mami mo sa pag-ayaw sa akin? Kinakabahang tanong niya sa lalaki, ngunit hindi niya iyon ipinahalata. Paano mo nalaman ng tungkol kay mami? Pinuntahan ka ba niya? Tila biglang nag-aalalang tanong nito. So yun nga. Masama ang loob na tanong niya. Hindi yun. Wala akong pakialam kahit ayaw sa'yo ng mami ko. Dahil mahal kita at hindi yun magbabago. So anong drama to? Medyo kalmado na niyang tanong. I saw you hugging another man. Inihintay kong sabihin mo sa akin ang totoo nang hindi ko kailangan magtanong pero hindi yun dumating. Anito sa kayo mo ko. Nagdududa ka sa akin? Nakataas ang isang kilay na sabi niya. Sasabihin ko naman sa'yo kung sino ang lalaking yun eh. Kaya lang ang gusto ko sana ay personal muna tayong magkita. Kaso nagtatago ka. Kung nakita mo pala yun, sana kinumpronta mo na lang ako. Sasabihin ko naman sa'yo ang totoo eh. Sino siya? Imbes ay tanong ni Brandon. Malungkot ang mga mata. Naiinis siya rito dahil sa kababawan nito, ngunit hindi niya magawang magalit ng tuluyan dahil mahal na mahal niya ito. That was Kelvin. Pagsasabi niya ng totoo, siyang tatay ng triplets. Niyakap niya ako ng gabing yon dahil nagpapasalamat siya sa akin. Pinayagan ko na kasi siyang makilala ang mga anak natin. Diniinan niya ang salitang natin para ipamukha ritong mali ang iniisip nito. Ikaw rin naman nagsabi nun sa akin, di ba? Ikaw ang nagsabing may karapatan si Kelvin sa mga bata. Hindi siya nakipagbalikan sa'yo? Kunot ang noong tanong nito. He tried, but I refused. Paano ko makikipagbalikan sa kanya kung ikaw ang mahal ko? Alam mo, akala ko nag-mature ka na eh. Napapailing na sabi niya sa lalaki. Nagkakaganito lang naman ako dahil ngayon lang ako nagmahal ng totoo. I was jealous. I was scared. Natakot ako magtanong dahil baka hindi ko magustuhan ang isasagot mo. Ilang araw na ako nag-iisip kung paano ko magtatanong sa'yo. I know that was stupid, but everything that I'm feeling right now was new to me. Ngayon lang ako natakot na may isang katulad mo na mawawala sa buhay ko, Ara. Ganon kita kamahal. Frustrated nitong wika. Sorry for not trusting you enough. Pasensya ka na. Seryosong sabi nito saka lumapit sa kanya. Ipinaloob siya nito sa bisig nito. Mangako kang hindi na ito mauulit dahil sa susunod na dramahan mo ko ng ganito, hindi na kita pupuntahan. Banta niya rito. Hindi na talaga ito mauulit. Sorry, nanay. Malambing nang sabi nito saka siya hinalikan sa noo. Ano nga palang naging setup niyo ni Kelvin? Pwede silang magkita ng mga bata pero hindi sa bahay ko. Ayoko naman kasi magtagpo pa kayo roon. Tsaka, wag mo nang intindihin si Kelvin. Magkaibigan na lang kami noon. Dapat lang dahil magpapakasal na tayo. Talaga? Kailan? Natatawang tanong niya rito. Gusto mo ngayon na eh. Nakangiti na sabi ni Brandon. Wag ngayon, hindi pa kami okay ng mami mo. Magpapagood shot muna ako sa kanya. Wag mo nang isipin si mami. Hindi ka naman sa kanya magpapakasal. Pabirong sabi ni Brandon saka siya kinintila ng halik sa pisngi. Mami mo siya at alam kong mahal mo siya kaya ayokong tinitimbang mo kaming dalawa. Mahalaga siya sa'yo kaya gagawa ko ng paraan para magustuhan niya ako. Kahit gaano yun kahirap, gagawin ko para sa'yo. Thank you, Ara. You don't know how much that means to me. Ganoon kita kamahal, Brandon. And I love you more, nanay. Sa wakas, bulalas ng isang lalaking nagngangalang Istorbo. Miguel pala. Makakapagtrabaho na ba tayo ng maayos, Brad? Tanong pa ni Miguel kay Brandon. Oo, lalo na kung lulubayan mo muna kami. Sagot ni Brandon na nakayakap pa rin sa kanya. Fine. Ani Miguel saka umatras.
Bilisan nyo lang ah. We have a meeting in less than an hour. Paalala nito sa nobyo niya bago tuluyang lumayas. Pagpasensyahan mo ng taong yon. Pabulong na sabi ni Brandon sa kanya. Paghandaan nyo na muna ang meeting. Hihintayin naman kita eh, kahit gaano pa yung katagal. Alam mo namang ayaw ko nang pinaghihintay ka. Ani Brandon, halik ito ng halik sa pisngi niya na parang miss na miss siya. Sus, natatawang wika niya. Isang taon din ang lumipas bago napaamo ni Ara ang mami ni Brandon. Ngunit ang napalapit naman siya rito ay parang siya naman ang nais ng umayaw dahil parang gusto na siya nitong patirahin sa bahay nito kasama ang triplets. Hindi rin nagtagal ay nagpakasal sila ni Brandon. Isang bagay yon na buong akala niya ay hindi na darating sa kanya. Mabuti na lang talaga at nakilala niya si Brandon, ang lalaking tumanggap sa kanya ng buong buo at sobra-sobra. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod.